Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan, hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay nananatili sa patotoong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagsapit natin sa taong ito ng Hubileo. At marahil ay alam na natin na ang biyaya na sa atin na ipinagkakaloob ng taong ito ay ang biyaya ng pag-asa. Alam niyo po, sa pag-asa, kahit ano ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, hirap, problema, pagsubok o anuman yan, sa pag-asa ay mayroon tayong paninindigan at paniniwala na ang lahat ng ito ay uuwi sa kung ano ang mabuti para sa atin at para sa lahat. Kaya kapag tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, alam po ninyo, sa biyaya ng pag-asa, ang lagi nating ibinubulong at sinasabi sa atin at sa iba, tiwala lang, maghintay, magtiyaga. Ang lahat ng ito, gaano man kahirap, kadilim, gaano man ito sumusubok ng ating mga pagpapasensya, pag-unawa at kakayahan, ang lahat ng ito ay uuwi
sa kabutihan na nagmumula sa ating Panginoon at sa kabutihan na hindi niya papayagang mabigo. Sapagkat ang pag-asa natin ay nakasandig kay Hesukristo. Sa Panginoong Hesus na ang pagsilang ay ating patuloy na ipinagdiriwang. Sabi nga po ni Pope Francis sa kanyang liham na nagpapahayag sa taong ito ng Jubileo, si Jesus ang angkla ng ating buhay. Alam niyo po ba kung ano yung angkla o anchor? Ito po yung makikita sa mga sasakyang pandagat. At kapag ang sasakyang pandagat katulad ng bangka o barko ay nakaangkla sa ilalim ng lupa, no, doon sa ilalim ng mga tubig, no? Anumang lakas ng hangin, taas ng halon, paghampas ng alon at hangin na ito sa dagat. Siyempre, yung sa bangka, no, siyempre yung bangka o yung barko ay mayuyugyug, mayayanig, gagalaw. Pero hindi matitinag. Andun pa din siya sa lugar na kung saan siya naroroon. Hindi mapapahamak, hindi mawawala. At yan ang ginagawa sa atin ng pag-asa. Yan ang bunga ng pagtitiwala, pagsandig at paglapit natin at pagkapit natin ng buong buo at lagi-lagi sa Panginoong Hesus. Si Hesus ang angkla ng ating buhay. Kaya nga, katulad na ating nabanggit, anumang bagyo o unos ang dumating sa atin, kalma lang, relax lang tayo. Si Jesus ang ating sandigan at hindi tayo matitigatig at hindi tayo mabibigo. Oo, masasaktan, mahihirapan, pero tayo magtatagumpay sa lahat ng ito na ating mga pinagdadaanan. Kaya naman sa Ebanghelyo, makikita natin yung halimbawa ng ketongin na si Jesus ang kanya ding naging tanging pag-asa. Si Jesus ang naging angkla ng kanyang buhay. Kaya nung si Jesus ay kanyang makita, no, lumapit siya kay Jesus. Nagmamadali, nagpatira pa at nakiusap, no, nagmakaawa. Panginoon, kung iibigin po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Ganoon siya kakumbinsido na si Jesus ang makapagpapagaling sa kanya. At dala ng kanyang pananampalataya na ito, siya ay napagaling ng Panginoon. Ngunit alam po ninyo, ang pagpapagaling na ginawa sa kanya ay hindi lang ang pagtuyo ng mga sugat sa kanyang mga balat. Sapagkat ang isang ketongin ay dumaranas hindi lang ng sakit sa katawan, kundi sakit sa kalooban, pati krisis ng pananampalataya. Sapagkat ang mga ketongin, kahit pa humihinga, ay halos ituring ng patay at walang halaga. Ang mga ketongin ay marurumi na dapat layuan. Ang mga ketongin ay hindi na minamahal at pinaglilingkuran. Sila ay lumalayo sa karamihan ng tao. Sila ay tinuturing ng walang saysay. Iniitsapwera sa lipunan. Kaya naman, ang ketongin na ito, nakita kay Jesus ang kanyang tanging pag-asa. At lumapit kay Jesus. At hindi siya nabigo. Kaya naman gumaling siya sa sakit sa kanyang katawan, natuyo ang kanyang mga sugat sa balat, at nagkaroon uli siya ng kapayapaan sa puso, nabuo uli ang kanyang mga ugnayan sa kanyang kapwa-tao, nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili, kapayapaan, sigla, kaligayahan, at lahat na ng mga mabubuting bagay. Mga kapatid, tumulat tayo sa ketongin na ito, at sa diwa ng Jubileo, sa biyaya ng pag-asa, si Jesus ang ating talagang laging kakapitan, babalingan. Siya ang ating yayakapin at sa kanya natin ibibigay at ipagkakatiwala ang lahat. Sapagkat sa ating unang pagbasa mula po sa unang sulat ni San Juan, ang ating pagsandig kay Jesus ay maghatid sa atin saan? Sa pagtatagumpay sa mundong ito. Alam ko, danas natin, marami tayong mga kabiguan na sunod-sunod, kabi-kabila. Talagang tayo nakalusak na sa sahig, sa lupa. Parang wala nang magandang bukas pang maasahan. Pero hindi po. Sa Panginoong Hesus, babangon tayo at magtatagumpay. Sapagkat ang kanyang pangako, sa lahat na sa kanya'y mananalig at sumasampalataya,
Alam nyo, sabi ni San Juan, hindi lang basta tagumpay sa mundong ito. Hindi lang basta magkaroon ng buhay na masagana, mapayapa at masaya, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa kanyang tahanan. Kaya tanggapin natin ang biyaya ng pag-asa. Si Jesus ang maging sentro at angkla ng ating buhay. Walang sandali, walang pagkakataon, walang karanasan na hindi natin sa Kanya ilalapit at hindi niya tayo bibiguin. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihan at maaasahang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.